Eto, papatunayan ko sa inyo na talaga namang napakagulong kausap niyan si Matibag at napakasinungaling. Dapat to, tinuturuan na ng leksyon ng gobyerno natin. Dahil magpapaulit-ulit pa. Isipin mo ha, NBI director ka. Isa sa pinaka-importante bilang NBI director, yung iyong karakter, yung iyong credibility. Pero kung ganito ka, paano ka pagkakatiwalaan? Lalong-lalo na napaka-importante nung posisyong kanyang hinahawakan. Ito po, patunay kung gaano kasinungaling tong mama na ito. Alam mo, baka mamaya magagalit to, baka mamaya magwawala na naman to, di ba? Kasi binabanatan siya. Hindi po, papakita natin yung patunay na ikaw mismo, sinisira mo yung sarili mo. Hindi po media o social media sumisira sa'yo. Ikaw mismo sinisira mo sarili mo. Putukan kanina, no? Nagpaputok po ba ng baril ang mga taga-NBI? Nagpaputok po ng baril ang taga-NBI. Anong sagot ni Matibag? Una-una, wala nga pong taga-NBI dun eh. Una, walang taga-NBI doon. So wala pong magpapaputok ng baril na So walang magpapaputok ng baril doon. taga-NBI po. Wala pong pupunta doon na NBI. Agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplasca. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Ayan. So gumante, di ba? Akala ko wala. Akala ko walang NBI doon. Paano magpapaputok ang NBI doon kung walang NBI doon? Ano yung racket? Ano yun? Naka-drone. Akala ko ba walang baril? Paano ka magpapaputok kung walang baril? Ano yung granada? Ano yung racket? Di ba? Ito pa. Sige, dahil Wala akong mga baril yung mga tao po. Walang baril ang Tingnan mo, ganyan siya makipagsinungaling. Pati sila Karen Davila hindi makapaniwala kaya inulit pa. Walang baril? mga taga-NBI. Opo, wala po. Napilitan ding Oo. magpaputok ng warning shot ang NBI agent. So, sa madaling salita, gaya ng sabi ko, huwag ka magagalit sa aming social media. Hindi ka namin sinisira. Sarili mo sinisira mo. Kitang-kita ron ang daming baril. Kitang-kita ron pumasok ang NBI. Mainstream media, yung pinagmamalaki mong mainstream, galit na galit to sa social media. Yung pinagmamalaki mong mainstream media, sila naglabas maraming baril na may dala doon. Nakita ko sa sariling video nyo. Sa video ng mainstream media, may dalang baril at may NBI doon sa loob. At hindi lang ako. Si Claire nagsasabi. Unless sinungaling si Claire, sa bagay, paminsan-minsan sinungaling yan. Pero dito sa pagkakataong ito, hindi po pwede pareha silang tama. Kasi kung pareha silang tama, talaga may tama tong dalawa. May sinungaling dito. At sa pagkakataong ito, dahil nga nakita ko sa sariling video, sa sariling picture ng mainstream media, sinungaling to. At hindi lang yun. Si John Vic sinasabi. Si Cayetano sinasabi sinungaling tong mama na ito. Ang tanong dito, Presidente Bongbong Marcos, may alam ka ba? Yun ang tanong dun eh. Yun ang kailangan nating importanteng malaman natin. Ito ba, binigyan ng instruction? Ito bang si Matibag, inutusan ng Presidente para gawin yun? Kasi, saan kumukuha ng lakas ng muka, lakas ng loob, kapal ng muka, itong si Matibag, kung hindi pa siguro sa Presidente? Di ba? Ang sabi ng Presidente, pinaalis sila doon. So, kung pinaalis sila doon, nilabag niya Presidente. Pero yung sinasabi ko tungkol sa PDP, yung may nagkwento sa akin, ilalabas namin tong interview. May nagkwento sa amin, dati na daw gawain ito ni Matibag. Ang sabi, minsan daw, talagang may sumusobra siya. Napaka-aktibo. Hindi ko alam bakit aktibo. Hindi naman siguro gumagamit ito ng droga. Pero napaka-aktibo to the point na meron na siyang ginagawa nang hindi naman instructed. Wala sa plano. Ibig sabihin, para maintindihan ninyo, sa salitang bida-bida. Si Jollibee ito, bida ang sarap, pabida, or bida-bida. Yun lang po ang sabi sa akin. Hindi ko naman alam ang totoo kasi hindi naman ako parte ng PDP. Diba? Hindi naman ako politiko. No? So, yun lang ang sabi. Baga ba tayo sumusuporta sa Duterte, hindi naman tayo member ng PDP. No? Ang nagsabi nun, member mismo ng PDP. So, dalawa lang po yan. Okay? Dalawa lang po. Either, ang instruction nito, kaya ganito kakapalang muka kay Bongbong Marcos. Tapos, dahil pumalpak siya, hindi niya nakamit yung ginawa ni Torre. He is a failure. Di ba? Nagda-damage control sila. Or, talagang walang inutos si Bongbong Marcos at umepal lang to. Nagbida-bida. Kaya nga naman, ito ang dapat mangyari. Tingnan po ninyo. Ito po, sumulat po si Amy Marcos dito sa kanyang kapatid. Lalakihan ko lang kasi hindi ko mabasa rin eh. Nilagay niya rito. His Excellency. Sulat ni Amy mismo sa kapatid niyang si Bongbong Marcos. His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos. Shortcutin na natin. I respectfully right to express
serious concern over the alleged siege and firing of shots by National Bureau of Investigation agents within the Senate premises on May 13, 2026. The incident caused public alarm and raised grave question on the security of the Senate and the accountability of law enforcement officers involved. In view of this seriousness of these allegations and without prejudging the outcome of any investigation, I respectfully urge that the following official be temporarily relieved from their duties pending the completion of a full, impartial, and independent inquiry. Sa madaling salita, number 1, pinapapahinga muna ni Amy si Melvin Matibag. At tatlo po sila, hindi ko nababanggitin yung iba. No, basahin nyo na lang po. Pinapatanggal o pinagpapahinga o pinasususpinde ni Amy Marcos kay Bongbong Marcos itong si Matibag. Una, dahil sa bulilyasong nangyari, whether aminin man ni Matibag or hindi, he failed. He failed big time. Whether alam niya o hindi niya alam, or whether hindi niya talaga kasalanan at sumugod lang yung mga NBI agents dyan or hindi, sa kahit ano pa mang rason, kung merong delikadesa at merong pagkalalaki, si Matibag magre-resign na siya. Kasi nga, si Cayetano sinabi, sa 5 sinabi ni Matibag, 6 ang mali. Doon pa lang, dapat nagre-resign na siya. He is a failure. He failed big time. Ako hindi sang-ayon sa ginawa ni Torre. Maling-mali, that is criminal dahil that is extrajudicial, that is kidnapping, extra rendition yan. Para sa akin, illegal. Pero, illegal na nga yung gagawin, pumalpak pa. Diba? Si Torre, kahit palpak, na-accomplish. I mean, hindi ko sinasabing tama yun. Mali yun eh. Pero ito, palpak talaga. So, dapat siyang mag-resign. Pero ito pa, kung makapalang mukha talaga nito at hindi magre-resign or hindi man lang magpapahinga kasi may investigasyong gagawin. At kung iniimbestigahan ng isang NBI director, anong dapat mong gawin? Pahinga ka muna. Kung medyo makapalang mukha mo at hindi mo kayang mag-resign. O kung kapituko ka. Diba? But anyway, kung makapal nga mukha niya, dapat kung talagang hindi involved si Bongbong Marcos, ito yung sinasabi natin kanina. Kung hindi involved si Bongbong Marcos, dapat talaga palitan na to si ano. At meron po tayo naririnig. No choice daw. No choice talaga si Bongbong Marcos. Papalitan to si Matibag. Hindi ko alam kung totoo yun ha. Okay, inuunahan ko po kayo. Nabulong lang sa akin yun. Hindi ko alam kung mangyayari yun. Hindi ko alam kung totoo yun. Okay? Pero ang sabi, wala daw option si Bongbong Marcos kung hindi palitan. Kasi hihilahin siya talaga pababa nitong nangyaring ito. Kahit si John Vic sinasabi, mali si Matibag. May NBI dun. Wala pong lusot. So halimbawa, totoo na hindi kasabwat si Bongbong Marcos. Gaya nung sinasabi ni Amy, kasi sabi ni Amy, pinahuhuli daw ni Bongbong Marcos sa NBI si Bato kahit ano pa mangyari, kahit may masaktan at kahit mamatay. So, totoo yun o hindi, we do not know. Pero dahil sa kalaki ng kapalpakan ni Matibag at hindi siya tinanggal, ibig sabihin, utos talaga yun ni Bongbong na pumalpak lang si Matibag kaya hindi niya kayang tanggalin. Kasi isipin mo, ikaw presidente, o halimbawa na lang si Duterte yun, at hindi niya talaga inutusan si Matibag. Sabi niya, umalis ka na dyan. Tapos nandiyan pa rin kayo, walang dalang baril yung mga yan. Tapos nagdala kayo ng baril. Anong gagawin sa tingin ninyo ni Duterte? Di ba tatanggalin yan? Mabilis pa sa 4:00. Pambihira kayo. Tanga ba kayo? Baka pinagmumura, pinagsasampal ni PRRD yan. Sinabi ko nang lumayas kayo dyan, ba't nandiyan pa rin kayo? Di ba ganun kasimple? Ando dun pa rin. So, in short, pag talagang walang kinalaman si Bongbong Marcos, dapat palitan si Matibag. Otherwise, kaya takot siyang tanggalin kasi siya nag-utos. Paano mo naman tatanggalin ng isang tao kung ikaw ang mismo nag-utos? Di ba? So, antay-antayin natin. Pero tama itong ginawa ni Amy. Nagsumulat na siya. Antayin natin kung ano ang gagawin ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos.